Nagpabili ako kay daddy ng wrapper dahil gusto kong magluto ng lumpiang Shanghai. Isang araw ay gumawa ako ng lumpiang gulay tapos ngayon naman ay lumpiang Shanghai. Minsan lang ako magluto ng mga ganyan kapag sa tuwing nagkikrave lang ako. Alam nyo naman tayo mga babae mga auntie, minsan kapag meron tayong gustong kainin, gusto natin agad-agad ay meron. Ito na nga tanghaling tapat ay hinarvest ko na itong isang kalabasa. Ibibigay ko sana ito kay labinan kong hapon para maiuwi nila sa Kanagawa. May 4 na bunga tong kalabasa tapos yung isa naman ay kilabinan kong hapon. Hindi ko po sana ito haharvestin mga ante kaso nga lang sabi ng binan ko ay kunin ko na daw. Tapos dito na lang daw namin sa bahay kainin yung kalahati. Titikman nga daw nila kung ano ang lasa nitong tanim kong kalabasa. Pagpasok ko dito sa loob ay agad ko na rin pong hinati. Napakaganda nga po ng kulay, kalabasang kalabasa. Pinakita ko nga rin po sa mga binan ko at tuwang-tuwa sila. Maya ay lulutuin daw po ito ni Ukasa. Ito mga binan ko ay napakahilig po nila sa mga gulay. Ang palagi po nilang niluluto sa kalabasa ay pinapakuluan tapos nilalagyan ng toyo at saka ng asukal. Feeling ko yun lang po yung alam nilang recipe sa kalabasa, yung pinapakuluan. Kasi nung nagluto ako ng pakbet, hindi po sila kumain dun sa niluto ko. Kapag first time lang po nila makakita ng ganong luto, hindi po talaga sila kumakain. Buti na lang yung lumpiang gulay na niluto ko nung isang araw ay kumain naman sila kahit konti. Pagdating naman po ng hapon, ay magluluto na ako ng Shanghai. Halo-halo ko na nga lahat yung mga ingredients, kagaya ng sibuyas, carrots, at saka ng karne. At syempre, hindi rin mawawala dyan yung breadcrumbs, konting harina, at saka isang itlog. Para kompleto, maglalagay na rin tayo dito ng mga pampalasa. Kaya ng salt and pepper, pero depende na po yan sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay. Kapag gumagawa po ako ng Shanghai, ay yun po yung simpleng ingredients na nilalagay ko. Magkakaiba po tayo ng version, pero iisa lang po yung tawag natin. Bago nga pala ako magluto ng Shanghai, ay magluluto muna ako dito ng talong na merong miso. Ito nga yung mga hinarvest ko dun sa tanim ko. May talong at saka bell pepper. Request nga pala ito ng binan kong babae. So nga niya na ako yung magluto dahil masakit daw po yung balakang niya. Ay go na go naman ako mga auntie dahil gustong gusto ko rin kasi nagluluto sa kusina. Alam niyo ba mga auntie na itong recipe na to ay natutunan ko lang po sa binan kong babae. Ako ibang nilagay ditong ingredients kundi yung miso paste lang. Tapos kung maprito yung talong ay nilagay ko na rin po yung bell pepper, tapos nilagay ko na yung miso paste. Yun lang mga auntie, ganun lang po kadali. Pagkatapos ko magluto ng pinapaluto sa akin ni Okasan, ay gumawa na rin po ako dito ng Shanghai. Alam niyo ba mga auntie na favorite ko talaga tong Shanghai. Dati sa handaan ko lang talaga to nakakain. Pero ngayon kapag nag-crave ako, ay niluluto ko na lang. Huwag na tayong maghintay ng handaan para makakain lang tayo ng Shanghai. Gumawa na lang tayo sa bahay, unlimited pa. Yung wrapper nga pala dito sa Japan mga auntie ay pa-square. Di gaya sa atin sa Pinas sa pabilog. Isang supot po ay merong laman na 10 piraso. Kaya ang ginagawa ko para rumami ay hinahati ko to sa 2 para maging 3. Mas maganda nga yung ganitong hati kasi para siyang Shanghai dun sa Jollibee. Pakitain nyo ni auntie ate aramid ko. Ato itsura nakat kasla ajila lako da jay Jollibee. Kapag pa-square po yung wrapper ay pwede nyo pong gayahin yung ginawa ko. Ito nga palang nagawa ko ay nasa 30 pieces. Hindi lahat ay lulutuin ko. Yung iba po ay lalagay natin sa ref. Tapos sa susunod na araw ay lulutuin natin ulit. Pagkatapos po ng ilang minuto, ito na po mga auntie. Luto na po itong aking Shanghai. Yung iba ay nilagay ko na sa baonan para sa susunod na araw ay meron ulit tayo lulutuin. Ito na nga po yung simpleng hapunan namin. Ito naman po yung kalabasa na hinarvest natin kaninang umaga. Ang nagluto po nun ay si Ukasa. Pagkatapos kong magluto ng Shanghai ay nilapang kaagad ni uncle yung hapon. Itong asawa ko ay gustong-gusto po niya itong luto kong Shanghai. Napaparami siya ng kain kapag nagluluto ako nito. Tinawag na nga rin namin si Otosan para makakain na rin siya. Ito naman yung pagkain nila, Japanese unagi. Ito nga po yung il kung sa aming mga Ilocano, ang tawag namin dito ay ikat. Dito po sa Japan ang mga Hapon ay gustong-gusto po nila nag-uulam ng il o unagi. Kaya naman pala gustong-gusto to ng mga Hapon dahil marami mga benefits na makukuha dito. Kagaya ng protein, omega-3, vitamin E, calcium at marami pang iba. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, hindi po ako kumakain ng il. Sustansya at marami mga benefits, kaso nga lang medyo pricey. Siguro masasanay din ako pero medyo matagal pa. Pagkatapos namin kumain si Hapon ay nagpabalat po ng peach. Pagkatapos ko maibigay sa asawa ko ay naghugas na rin po ako dito ng mga pinggan. Ilang araw na lang po habang nire-record ko tong video na to ay malapit na pong umuwi yung mga binan kong Hapon. August 1, nung sinundo namin sila sa Kanagawa. Diba, napakabilis lang po ng 1 buwan at malapit na silang umuwi. Pagkatapos naman namin mag-shower ni Kenshi, inasika
Pinapasok ko na nga muna tong sitaw. Ito po yung hinarvest namin kaninang umaga. I-preserve ko nga po ito para kapag sa winter, meron ulit ako lulutuin. Pinutol-putol ko na nga sa maliliit para malinis na kapag ilalagay ko na lang sa ref. Hindi ko na nga rin pala ito hugasan para hindi siya masira. Kasi nung hinugasan ko, tapos nung uulamin na, nagkaroon po ng amoy yung sitaw. Okay naman po yung lasa, basta lulutuin lang po ng maigi. Habang bising-bising ako dito mga auntie, si Kenshi naman po ay gusto niya akong tulungan. Okay. Alam niyo ba mga auntie, minsan yun Nihongo po ng anak ko, hindi ko maintindihan. Mas magaling pa nga siya mag-Japanese kaysa sa akin. So yun lang po, at dito na po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Ako ay Puji. Dadanda, sabi mo, dyan na, oo.